Ika-42 Kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang ating bida na sinabi nito kay Prince Shen na tama daw yon. At kakaibang muka ang makikita kay Prince Shen na sinabi nito na ito daw ba ay para makuha ang kontrol sa proteksyon ng Pure Flower Garden. At sinabi sa kanyang isip ng ating bida na huwag niyang sabihin na nalaman na niya ang plano nila. Makikitang nakatayo ang pangkat ni Prince Jen at Hall Master Huang Jiachuong kasama ang ating bida. Napabulaslas ng hindi maaari sa kanyang isip si Hall Master Huang Jiachuong na may pawis sa kanyang pisngi. At nanlaki ang mata ng ating bida na pinawisan ang mukha na sinasabi sa kanyang isip na ito daw ay nakakagulat. Makikitang nakangiti si Prince Jen habang tumatakbo sa isip ng ating bida na hindi daw niya inaasahan na magsasabi ito ng ganoon na may ngiti sa labi. Nauna ay natuwa sa muling pagkikita ng dating kaibigan kahit na lumipas na ang panahon. Hindi daw siya ordinaryong tao. Iba daw talaga ang personalidad niya sa itsura niya. Nakapikit ito na tumatawa na nakabukas ang palad na sinasabi na natumbok daw nito ang kanilang pakay. Ipinaliwanag nito sa kanila na sa totoo lang daw pinadalhan daw siya ng may-ari ng Golden Dragon Escort Agency ng sulat. Sa loob nito, isinulat niya na mayroong matinding kompetisyon sa pagitan ng mga escort agency para sa karapatang magprotekta ng Pure Flower Garden at dapat daw niyang tiyakin na ihiwalay ang trigo sa ipa. Siyempre daw ito ay isang dahilan lang. Ang gusto daw talaga nito ay suportahan daw nito ang kanyang ahensya. Makikitang tahimik na nakikinig ang ating bida habang patuloy sa pagpapaliwanag si Prince Jen na sinasabi pa nito na. Pero alam naman daw nito na may utang na loob daw siya sa Nanjing Merchant Union. At sinabi nito na mahal ko, ano sa tingin daw nito sabay lingon sa kanyang asawa na mukhang nabigla. Sumagot ito na yumuko na sumasang-ayon daw siya sa anumang sasabihin nito. Tumawa naman si Prince Jen na sinabi nito sa kanyang asawa na parang nilagay na naman daw niya siya sa mahirap na sitwasyon. Makikitang hinawakan ni Prince Shen ang kamay ni Hall Master Huang Jiachuong na sinasabi na paumanhin daw sa kanyang kaibigan. Ngunit sa pagkakataon daw na yon, kailangan daw muna niya sumuko. Tutal naman daw ang may-ari ng Golden Dragon Escort Agency ang pinsan ng asawa niya. Ano daw kaya ang tingin nito? Kung hindi daw niya susuportahan iyon habang sila ay nakatuloy sa Hangzhou. Habang hawak pa din ni Prince Shen ang kamay ni Hall Master Huang Jiachuong na sumagot na oo nga naman daw. Makikitang dismayado ang mukha ng ating bida na sinasabi sa kanyang isip na hindi daw niya hahayaang tapusin ito ng ganoon na lang. Kagaya ng pangangailangan daw ng kanyang asawa na mapanatili ang reputasyon sa mga Golden Dragon, kailangan ni Prince Jen na ingatan ang kanyang dignidad sa kung paano niya tratuhin ito. Makikita ang ngiti sa mukha ni Prince Shen habang sinasabi sa isip ng ating bida na kailangan na daw niyang simulan bola-bolahin ang prinsipe sa harap ng kanyang asawa. Yumuko ang ating bida na sinuntok ang kamao, tanda ng paggalang at sinabing aming Imperial Highness. Napatingin si Prince Jen habang hawak pa nito ang kamay ni Hall Master Huang Jiachuong nang yumuko ang ating bida. Hindi daw nila alam na ang sitwasyon ay naglagay sa kanya ng sa isang alanganing posisyon. Kung ito daw ang dahilan, ang Heavenly Dragon Escort Agency ay urong na sa laban para sa pagpirma ng kontrata. Natuwa ang prinsipe na sinabi nito sa ating bida na pinahahalagahan daw niya ang kanilang desisyon. Sinabi pa ng ating bida na ngunit dahil nahanda na nila ang karwahe at mga kabayo, hayaan daw nilang escort sila sa Pure Flower Garden kahit papaano. Ito daw ay isang malaking karangalan para sa kanila. Seryosong napatingin si Hall Master Huang Jiachuong at napansin nito plano ng ating bida pagkarinig sa kanyang sinabi. At makikitang nakangiti ang ating bida at biglang nagbago ang mukha ni Hall Master Huang Jiachuong na sinabi kay Prince Jen na oo nga naman daw Imperial Highness. Imbes na daw maghintay sa labas, mas mabuting sumakay na ang kanyang asawa at ang kanyang anak sa karwahe kung isa sa alang-alang kung gaano kalamig ang panahon. Tumawa si Prince Jen at sinabing gagawin daw ba nila. Sa tingin daw niya ay palagay na ang kanilang loob sa isa't isa para gawin ang mga ganoong pabor. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay makikitang seryoso ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na mabuti. Nahuli at nakita ni Huang Jiachuong ang pagkakataong ito. Ngayon kailangan daw niyang suyuin ang asawa ni Prince Jen kahit papaano hanggang makarating daw sila sa Pure Flower Garden. Lumipat na tayo ng eksena.
na makikitang nasa unahan sina Hallmaster, Prince Yen at ang hukbo nito. Samantalang nasa likuran ng hukbo ni Prince Jen ang mga escort ng Heavenly Dragon Agency. Sigabulyon ang karwahe ng mag-ina ni Prince Jen at ang ating bida. Tahimik ang ating bida na nakasakay sa kabayo katabi ang karwahe ng mag-ina ni Prince Jen. Nakatingin ito sa harapan na may pawis ang mukha. Makikita ang prinsesa ay nakadungaw sa bintana ng karwahe na nakatingin sa ating bida. Habang nakatungo ang ating bida, ay sinasabi sa kanyang isip na hindi man lang daw niya matanaw ang asawa ni Prince Jen sa karwahe, at hindi daw niya maintindihan kung bakit nakatitig ang prinsesa sa kanya. Nang magsalita ang prinsesa ng katakataka daw, at napatingin dito ang ating bida na sumulyap sa kanya. Habang nakapangalumbaba ito na sinabi ng prinsesa na lahat daw ng matatalinong scholar na nakita niya ay pangit. Dagdag pa nito habang nakadungaw sa ating bida na nakasakay sa kabayo na anak daw siya ng may-ari ng Heavenly Dragon Escort Agency, tama daw ba? At sumagot ang ating bida na siya daw ang ika-4 na anak. Kamahalan. At sinabi ng prinsesa nang nakapikit na hindi na daw niya kailangang tawagin siya bilang kanyang kamahalan. Alam daw niya na ang mga tao ng Murim ay hindi masyadong nakatali sa mga kaugalian at batas ng mundo. Dagdag pa nito may kaunting alam daw siya tungkol sa Heavenly Dragons Agency. Balita daw niya na sila ang pinakamalaking escort agency sa Zhejiang Province at masyadong mayaman. Halos kasing yaman ng imperial family. Makikita ang ating bida na natutuwa sa papuri ng prinsesa na sumagot ito na medyo nahihiya daw siya. Nawiwili sa pakikipag-usap ang prinsesa sa ating bida na sinasabi pa nito na nabalitaan din daw niya na siya ang naging nangungunang iskolar sa pagsusulit sa Metropolitan Exam, dapat daw ang kanyang ama ay ipagmalaki siya. Sumagot ang ating bida na hindi daw siya yung tipo ng tao na nagpapakita ng ganoong damdamin. Habang naglalakbay patuloy pa din sa pag-uusap ang dalawa na tinatanong ng prinsesa na anong uri daw ng posisyon ang gusto niyang trabaho. Na sinagot ng ating bida na hindi pa daw niya alam sa ngayon. Sinabi pa ng prinsesa na ang mga nangungunang iskolar daw ay kadalasang pumupunta sa Hanlin Academy, kaya mananatili daw ba siya sa Beijing, tama daw ba siya? At kung meron na daw ba siyang matutuluyan sa Beijing? Sumagot naman ang ating bida na wala pa daw. Nagtanong pa ang prinsesa na ilang taon na daw siya. Makikitang nagtataka na ang ating bida na naisip na ano daw ang nangyayari. Ito daw ba ay isang uri ng interogasyon? At sumagot ang ating bida na siya ay 22 taong gulang na. Masayang sinabi ng prinsesa na siya daw ay mas matanda kaysa sa kanya. At siya daw ay 17 pa lamang. At nanlaki ang mga mata ng ating bida na tumulo ang pawis malapit sa mata nang mapakinggan niya ang sinabi ng prinsesa na bakit daw niya siya tinititigan sa daungan. At gulat na tumingin ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na nahalata daw pala niya yon. Bakit daw siya nagtatanong ng mga ganyan habang nakikinig ang asawa ni Prinsip Shen? At tumugon ang ating bida na sinabi na yon daw ay hindi na ituloy ang sinabi dahil may naramdaman ang ating bida na tila ang lupa ay yumayanig. Gawa pala ito ng mga hayop na mabilis na tumatakbo. Na ikinagulat ni Prince Shen at ni Huang Jiachuong na napasabi na ano daw ito. Na makikita ang maraming toro na namumula ang mga mata na mabilis na patungo sa kanilang dinaraanan. Mabilis na sinigaw ni Hallmaster Huang Jiachuong na sinabi sa mga ito na lahat daw sila ay gumawa ng Great Blockade Formation. At mabilis na kumilos ang mga sundalo ng prinsipi at ang mga nasa likod ay naghanda ng mga pana. Sinigaw muli ni Hallmaster Huang na sinabi sa mga ito na simula daw ngayon, tao man o mga toro ang lumapit sa looban ng 30 metro ay patayin daw nila para sa kaligtasan ng kanilang kamahalan. At malapit na ang mga toro na nakahanda na ang mga palaso ng sundalo ng prinsipi. At nang makalapit pa ang toro ay agad na sinabi na patamaan na daw nila ang mga ito. At makikita ang mga toro na kahit na tinamaan ng mga palaso ay tuloy pa rin sa pagtakbo na nagwawala. At isinigaw pa ni Hallmaster Huang na itaas daw nila ang kanilang sibat habang papalapit na sa kanila ang turo. Ang bawat lumalapit na toro ay agad nilang tinutusok ng sibat na gamit ng mga sundalo. At sinigaw muli ni Hallmaster Huang na protektahan daw nila ang kanilang kamahalan. Habang tatagain ng isang escort warrior ang toro, at ang iba ay tinutusok ang mga ito na tumugon na masusunod daw po iyon, sir. Sumilip ang asawa ni Prince Shen at nagtanong kung ano daw ang nangyayari.
Habang nakasilip din ang kanyang anak na natatakot. Sinabihan sila ng ating bida na ipasok ang mga ulo nila sa karwahe dahil masyado daw mapanganib dito sa labas. At pagkatapos ay seryosong napasabi sa kanyang isip ang ating bida na ito daw ay kakaiba. Isang kawan daw ng mga toro na biglang nalang lumitaw. Nagbago na daw ba ang mga bagay-bagay mula sa nakaraang buhay niya dahil sa kanyang pakikialam? Habang malalim na nag-iisip ay nagulat ang ating bida na nanlaki ang mga mata nang makita niya ang isang toro na sinagasaan ang kanyang sinasakyang kabayo na kanyang ikinatalon sa ere. At ang ating bida ay nakatingin dito na nainis. At mabilis na tumayo ang ating bida at sinabihan ang mag-ina na huwag bumaba sa karwahe at siya na daw ang bahala sa mga toro. At makikitang mabilis na tumatakbo ang toro at ito ay malakas na umungol. Na sinabi ng ating bida habang hawak ang espada na sige lumapit na daw ito. At biglang tumalon si escort warrior Gabulion at hinampas ng malakas ng kanyang espada ang toro. Dahilan ng pagpuslit ng mga dugo nito na tumalsik sa muka ng ating bida. At tinanong ni escort Gabulion na yang master, ayos lang daw ba siya? Nakangiting puno ng dugo ang muka ng ating bida na tumugon ito na ayos lang daw siya. At salamat daw sa kanya. At tiningnan nila ang mahal na empress at ang kanyang anak at sinabi nito sa ating bida na ngunit siya daw ay puno ng dugo. At tumugon ang ating bida na huwag daw siyang mag-alala. Dahil hindi daw naman ito sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na sila daw ay manatili muna sa karwahe hanggang maging ligtas na daw dito sa labas. At makikita ang isang nakamaskarang tao ang makikitang nagpakawala ng isang palaso. Habang nakatayo ang ating bida at nakatalikod si escort Gabulion, ay mabilis na padiretso ang palaso sa mag-ina. Na makikita na ito ay naramdaman ng ating bida at napanganga na nagulat at sinigaw na princess. Na ikinagulat ng prinsesa nang marinig niya ito at madiing itinapak ng ating bida ang kanyang paa sa lupa na naglabas ng enerhiyang itim. At mabilis itong tumakbo at hinarang na dumipa ang ating bida hawak ang espada na tumama ang palaso sa kanyang dibdib. At habang makikitang nagulat sa likod niya ang prinsesa. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata. Ika-43 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang palaso na paparating patungo sa kinaroroonan ng mag-ina ni Prince Yen. Habang nakatayo ang dalawa na si escort warrior Gabulion at ang ating bida na duguan na may hawak na espada, ay napansin ng ating bida ang palaso. At napanganga ang ating bida na sinigaw na princess. At nagulat na nanlaki ang mata ng prinsesa, at ang paa ng ating bida ay naglabas ng enerhiyang itim na madiing tinapak sa lupa upang mabilis na harangin ang palaso. At mabilis siyang dumipa, hawak ang espada, at tumama ang palaso sa dibdib ng ating bida. Na nagulat sa kanyang likuran ang prinsesa sa kanyang ginawa. At sa lakas ng tama ay napaatras ang ating bida. Habang makikita ang asawa ni Prince Jen na niyakap ang prinsesa na lumuha sa takot. Sumigaw ang isang escort nang makita ang assassin at itinuturo nito ang kinaroroonan. At sinigaw na sinabing hulihin daw ang lalaking iyon. At makikita ang assassin na nagulat nang siya ay natuklasan. At makikita ang assassin ay naiinis dahil hindi niya nagawa ang kanyang pakay. At nagmamadaling umalis ang assassin nang sinabi ng escort na sundan daw nila ito. At nag-aalalang sumigaw si Gabulion na young master. Na ang ating bida ay dumadaing ng sakit na akmang tatanggalin na ng ating bida ang palaso nang sinabi sa kanya ni escort Gabulion na ang palaso daw ay tumusok sa kanyang dibdib. At sinabi sa kanya ng ating bida na siya daw ay okay lamang. Ang mas importante daw ay kung meron daw ba siyang isang supot na pera. Na pinagtatakahan ni escort warrior Gabulion. Na napasabi pa na isang supot ng pera. At mabilis na lumapit si Prince Shen na sinisigaw na ika-4 na yang master. Tumingin ang bida kay Prince Shen na napasabi na kamahalan. At sinabi nito sa kanya na narinig daw niya na siya ay tinamaan ng palaso habang sinusubukang protektahan ang kanyang anak na babae. Nag-aalalang sinabi ng kamahalan habang binubunot ang palaso sa kanyang dibdib. Nakasama daw niya ang kanyang imperial na manggagamot. Kung kaya't ipakita daw niya sa kanila ang sugat. At alisin daw niya agad ang kanyang kamay. At biglang hinatak ng ating bida ang palaso na ikinagulat ng mga ito na nagiba ang mga itsura na nagtataka.
Hawak ang palaso sa isang kamay at sa kabila ay ang supot ng pera na sinabi ng ating bida na namatay na daw sana siya kung hindi dahil sa lalagyan ng pera na nasa kanyang damit. At nagtatakang tumugon ang kamahalan na sinabi na isang supot na pera. Nakatingin ang ating bida sa kamahalan na sinasabi niya sa kanyang isip na natakot daw talaga siya ng labis nang tamaan siya ng palaso. Pero naalala daw niya, may suot daw pala siyang Divine Dragon Scale Armor. Hawak ng kamahalan ang palaso at supot ng pera na pinagmamasdan ito. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi daw magiging kasing kahanga-hanga ang mga nagawa niya. Kung malaman niya na tinamaan siya ng palaso habang suot ang baluti. Kung kaya ay ililihim daw muna niya ito sa ngayon. Hawak pa din ang palaso at supot ng pera ng kamahalan na sinabi sa ating bida na ang kalangitan daw ay tinulungan siya. At sinabi ng ating bida habang nakatayo sila na kung ayos lang daw ba ang kamahalan. At tumugon ang prinsesa sa kanya na siya daw ay ayos lamang at salamat daw sa kanya. Na sinabi ng ating bida na siya daw ay nakahinga ng maluwag nang marinig niya ito. Pinagmamasdan sila ni Prince Shen nang sabihin pa sa kanya ng prinsesa na talaga daw bang hindi siya nasaktan. Dahil daw ang katawan niya ay puno ng dugo. At ibinuka ang mga palad ng ating bida na tumugon ito na ito daw ang dugo ng toro mula kanina. Kaya huwag daw siyang mag-alala. At pagkatapos ay makikita si Hallmaster Huang Jiachuong na napabuntong hininga na ibinalik na ang kanyang espada sa kaloban. At napalingon ito nang tawagin siya ng kamahalan na sinabi sa kanya na kamusta na daw ang sitwasyon. Habang makikita ang mga patay na toro ay tumugon ito na 7 spearmen at 3 archer daw ang nagkaroon ng mga bali sa buto. Ang iba daw ay nagtamo ng ilang sugat, ngunit wala sa mga ito ang malubha. Sinabi ng kamahalan kung meron daw bang namatay. Na seryosong nakatingin at hinihintay ang sasabihin ni Hallmaster Huang Jiachuong ng ating bida. At nang tumugon ito na wala naman daw ay napahinga ng maluwag ang ating bida na napasabi pa sa kanyang isip na masaya daw siyang marinig iyon. At pagkatapos ay yumuko si Hallmaster sa harapan ng kamahalan at sinabi nito na ngunit ang assassin daw ay napakahusay sa sining ng paggalaw, kaya naman ito ay nakatakas. At magiging mahirap daw para sa kanila na masundan siya. At tumugon ang kamahalan na yon daw ay inaasahan sa isang assassin. At nagulat ang ating bida nang hawakan siya sa kamay ng kamahalan. At sinabi sa kanya nito na bukod pa daw dyan. Wala daw siyang ideya kung gaano sila nagpapasalamat sa kanyang tulong. Dagdag pa nito habang nakatitig sa kanya ang kamahalan na kung hindi daw dahil sa kanila, sino daw ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Hawak pa din ang kamay ng ating bida, ay sinabi pa ng kamahalan sa kanya na hinding-hindi daw niya malilimutan ang nangyari ngayong araw. At yumuko ang ating bida na sinabi na nakakaramdam daw siya ng pagpapakumbaba sa kanyang mga salita, mahal na imperial na kamahalan. Habang nag-uusap ang dalawa sa likod ni Escort Warrior Gabulion, ay may narinig ito at siya ay napatingin. At pagkatapos ay tiningnan nila ang mga ito. At nang makita ng ating bida ang watawat ay napasabi ito na yon daw ay ang bandera ng Golden Escort Agency. At pagkatapos bumaba sa kabayo at mabilis itong lumuhod sa lupa at yumuko na sinabi na siya daw ay si Naing Akbi, ipinapaabot ang kanyang paggalang sa mahal na imperial na kamahalan. Ito pala ay ang owner ng Golden Dragon Escort Agency na si Golden Dragon Blade Naing Akbi. At sinabi rin ng katabi nito na siya daw ay si No Jeriang, ipinapaabot ang kanyang paggalang sa mahal na imperial na kamahalan. At pagkatapos ay ibinuka ng kamahalan ang kanyang mga kamay at ngumiti na sinabi nito na maraming salamat daw sa kanilang paglalakbay mula sa malayong lugar. Sapat na daw ang mga formalidad at maaari na daw silang tumayo. Habang makikita ang mga toro na tadtad ng tama sa katawan, ay sinabi ng kamahalan sa leader ng Golden Dragon Escort Agency na nakatanggap daw siya ng balita na dumating kayo sa Jinghang Grand Canal at agad kayong pumunta rito, pero ito kung makikita daw nila. Na walang anumang daw na biglang sumulpot ang isang kawan ng mga toro at nagkaroon ng malaking kaguluhan. Sinabi pa ng kamahalan habang ibinuka ang palad sa harapan ng ating bida na salamat daw sa 2 taong sumalubong sa kanilang pagdating at wala daw namang nangyaring masama sa kanila. At pagkatapos ay pumunta sa kanila at sumuntok sa kani-kanilang palad at gumalang parehas na yumuko at sinabi ni Hallmaster na Huang Jiachuong na siya daw ba ay mabuti. Ginoo.
At tumugon ito na mabuti daw naman siya, at sinabi pa na matagal na mula nang huli daw silang magkita. At sana daw ay mabuti rin ang kanyang kalagayan. At napatingin sa ating bida na tinanong kung sino daw ito. At tumugon ang ating bida na siya daw ay si Lee Jung-ryong. At ikinagagalak daw niya itong makilala. Humawak ito sa kanyang baba at sinabi na siya daw pala ang anak ng escort king na pinag-uusapan sa buong Hangzhou. At sinabi nito na ikinagagalak din daw niya siyang makilala. Habang ang ating bida ay makikita na nakayuko at nakasuntok ang kamao sa kanyang palad. At lumingon ito kay Prince Shen na sinabi na mahal na imperial na kamahalan, bakit po kayo bumaba ng maaga? Naghintay daw sila sa kanila sa Sun Village. At humakbang papalapit ang asawa ni Prince Shen, at sinabi nito na ano bang ginagawa niya. At lumapit sa leader ng Golden Dragon Escort Agency, at sinigawan ito na sinabi na pumunta daw ba siya rito nang hindi niya alam kung bakit sila narito. At ito ay nagulat at napanganga na sinasabi na kamahalan. Sinabi pa sa kanya nito na kung alam daw ba nito na may assassin na nagtatangkang umatake sa kanila. At nag-aalalang nagulat ang leader ng Golden Dragon Escort Agency. Na sinabi pa na isang assassin. Sinabi pa ng asawa ni Prince Shen na kung hindi dahil daw sa dalawang lalaking ito na nakaintindi ng sitwasyon at sumama para mag-escort sa kanila. Tiyak daw na sila ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Habang makikita ang ating bida na nag-iba ang itsura habang pinapanood ang dalawa na napasabi na siya daw ay nakakatakot. At pagkatapos ay tumingin ng seryoso na sinabi sa kanyang isip na hindi lang daw sana nawala ang kanyang asawa at anak na babae. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na pero siya rin daw ang sisisihin dahil ang pinsan niya ang namamahala sa pag-escort sa kanila. Kung si Prince Shen daw ang tinamaan ng palaso, siya at ang kanyang mga kamag-anak ay matinding mapupuna at hahatulan ng pamilyang imperial. At pagkatapos ay sinabi ng asawa ni Prince Shin sa leader ng Golden Dragon Escort Agency na kanyang pinsan na ang 10 taon daw ay mahabang panahon na. At kahit ang isang bato daw sa daan ay magbabago, paano pa daw kaya ang puso ng isang tao? At mabilis na yumuko ang leader ng Golden Dragon Escort Agency at sinabi nito na mahal na kamahalan. Nagkasala daw siya ng isang krimeng karapat-dapat sa kamatayan. At tumugon ito sa kanya na siyempre, sila daw ang nagbago ng lokasyon ng pagdaong at hindi daw madaling hulaan ang isang tangkang pagpatay. Makikita ang ating bida at si Hallmaster Huang Jiaqun na pinagmamasdan ang dalawa na sinabi pa ng asawa ni Prince Shen na. Gayunpaman, nalaman daw ng ibang tao kung saan sila bababa. At dumating pa daw sila ng handa para sa isang tangkang pagpatay. Nakapikit pang sinabi nito na mas pipiliin daw niyang umasa sa mga eksperto na makakakita ng panganib at maprotektahan ang kanyang pamilya bago pa man daw kumilos ang mga assassin. Nagulat ang leader ng Golden Dragon Escort Agency at sinabi na kamahalan. Ngunit, at lumapit sa kanyang asawa na si Prince Shen at yumuko na gumalang at sinabi na aking imperial na kamahalan. Pakiusap daw na suportahan niya siya sa desisyong ito. At hilingin daw nito sa pinuno ng Nanjing Merchant Union na ipagkatiwala sa Heavenly Dragon Escort Agency ang proteksyon sa Pier Flower Garden. At nang marinig ito ng leader ng Golden Dragon Escort, ay nagiba ang muka nito na nabahala. Samantalang ang ating bida at si Hallmaster Huang Jiaqun ay nagulat sa kanilang narinig. At makikita ring nagulat ang matandang leader ng Nanjing Merchant na napangangapa. Tinitingnan ni Prince Shen ang kanyang asawa na sinabi nito na, dahil daw sa malaking tulong na natanggap nila mula sa kanila, tatanungin daw muna niya ang pinuno ng Nanjing Merchant Union kung posible daw ito. At tumingin si Prince Shen sa pinuno ng Nanjing Merchant. At mabilis itong yumuko at tumugon ito na siyempre daw naman. Posible daw yon, mahal na imperial na kamahalan. Ginagawa daw nila yon, ayon sa kanyang kagustuhan. At makikita ang Golden Dragon Escort Agency leader na nanginginig na halos umiyak na nakaluhod. At lumapit sa kanila ang matandang leader at tumighim at isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang sa kanilang harapan. At makikita ang ating bida at si Hallmaster Huang Jiaqun na pinagmamasdan ito na may pawis sa kanilang pisngi. At sinabi habang makikita ang kamay na nakasuntok sa palad at yumuko ito na sinabi na siya daw ay si No Jiriang, ang Nanjing Merchant Union leader.
Na sinabi pa sa kanila na siya daw ay gagawa ng opisyal na kahilingan sa Heavenly Dragon Escort Agency na protektahan ang Pearl Flower Garden habang ang Imperial Highness ay mananatili doon. Dagdag pa nito na pakiusap, isaalang-alang daw ang pag-asikaso nito. At tumingin si Hallmaster Hang Jakfuong sa kanyang gilid at sinabi na ikaapat na yang master. At tumugon ng tingin at ngumiti ito, at silang dalawa ay gumalang na isinuntok ang kamao sa palad at yumuko ang mga ito na sinabi ni Hallmaster Huang Jakfuong na gagawin daw nila ang kanilang makakaya upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawahan. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan sumapit na ang gabi at makikita ang isang bahay. At sa loob nito ay makikita ang dalawang tao na nag-uusap. At sinasabi ng matanda na kung sa tingin daw niya siya ay nabigo. Na makikita na tahimik lang ito na may pawis sa kanyang muka. Sinabi pa ng matanda na ayos lang daw. Mananatili daw si Prince Zen at ang kanyang anak na babae sa Pearl Flower Garden sa ngayon. At posibleng daw na magkaroon pa ng mga pagkakataon para sa mga tangkang pagpatay. Isang pagkain ang chinapstick na isinausaw sa pinggan at sinabi nito na una sa lahat. Na makikita ang mata ng matanda na lumiwanag na galit na sinabi pa niya na sabihin daw sa kanya kung sino ang batang ito na naging sagabal sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata.